Welcome to Tagalog Bible Voice, Exodus chapter 24. Kaibigan, dito sa chapter na ito, parang culmination ito ng lahat ng sinabi ni Lord, parang official sealing ng relasyon niya sa Israel, parang wedding covenant, ganun kaseryoso. Inumpisa ni Lord sa pagsabi kay Moses na umakyat siya kasama sina Aaron, Nadab, Abihu at 70 elders ng Israel. Pero may distance. Sila, hanggang mamalayo lang, si Moses lang ang lalapit kay Lord. Ibig sabihin, may access, pero may respeto pa rin sa holiness ni God. Bumaba muna si Moses at sinabi niya sa buong bayan ang lahat ng utos ni Lord. At ang sagot ng mga tao sabay-sabay, gagawin namin ang lahat ng sinabi ni Lord. Parang commitment, pero alam natin, hindi ganun kadali panindigan. Then, sinulat ni Moses lahat ng words ni Lord. Kinabukasan, nagtayo siya ng altar sa paanan ng bundok at 12 pillars representing the 12 tribes of Israel. Parang visual reminder, ito yung buong nation na kasama sa covenant. Nag-alay sila ng burnt offerings at peace offerings, mga batang toro. Tapos kinuha ni Moses ang dugo. Yung kalahati, winisik niya sa altar para kay Lord. Yung kalahati naman, inisprinkle niya sa mga tao habang sinasabi, ito ang dugo ng tipan. Parang seal, hindi lang salita, kundi may simbolo ng buhay at commitment. Kung iisipin mo kaibigan, parang kontrata na may pirma, pero dito, dugo ang pirma. Ganon kaseryoso ang covenant. After that, umakyat sina Moses, Aaron, Nadab, Abihu at ang 70 elders. At dito may napaka-unique na moment. Nakita nila ang Diyos ng Israel. Hindi detailed ang description, pero ang nasa ilalim ng kanyang paa parang sapphire stone, sobrang linaw, parang langit. Ibig sabihin, kahit glimpse lang, overwhelming ang holiness at beauty ni Lord. At ang nakakagulat, hindi sila sinaktan ni Lord. Instead, kumain at uminom sila sa presensya niya. Parang fellowship meal, isang sign na may peace at relationship sila with God. Imagine mo yun, eating in God's presence. Hindi lang fear, kundi closeness din. Then, tinawag ulit si Moses para umakyat sa bundok. Bibigyan siya ni Lord ng stone tablets, yung 10 Commandments, written by God Himself. Iniwan ni Moses sina Aaron at Hur para mamahala habang wala siya, parang temporary leaders kung may problema. Pag-akyat ni Moses sa Mount Sinai, natakpan ng ulap ang bundok. At ang glory ni Lord parang apoy na nagliliyab sa tuktok, kitang-kita ng mga tao. Parang malaking apoy na hindi mo kayang titigan ng matagal. 6 na araw siyang naghihintay, tapos sa ikapitong araw, tinawag siya ni Lord mula sa ulap. At pumasok si Moses sa gitna ng ulap, parang pumasok sa presence mismo ni God. At doon siya nanatili, 40 days and 40 nights. Kaibigan, kung iisipin mo, itong chapter na ito parang reminder kung gaano kaseryoso ang relationship kay Lord. Hindi lang basta salita, may commitment, may obedience, at may presence. Pero ang pinaka-touching dito, kahit napakalakas at nakakatakot ang presence ni Lord, inaanyayahan pa rin niya ang tao sa relationship. Hindi lang siya Diyos na malayo, kundi Diyos na gustong makasama ang kanyang bayan. Dahan-dahan lang, pero ramdam mo, no? May halong takot at pag-ibig, at doon nabubuo ang tunay na connection kay Lord.